Paano sinisira ng sugal o ng iba pang adiksyon ang isang relasyon? At ano yung dapat gawin ng pamilya, hindi lang ng pamilya, para mailayo yung sarili mo or ng mga taong mahal ka na mailayo ka sa klase ng pagkalulong na yan? Tama yung unang hakbang mo. Kailangan i-acknowledge na it's a struggle, it's an addiction. Kaya ang ganda rin sinabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins. Again, I'm talking to Christians po na talaga namang may relasyon na sa Diyos and then nadadapa ka pa at times. The key to your transformation is acknowledgement. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, write down, isulat mo, Lord, ito yung mga struggle ko. Lord, ito yung gambling ko. I-identify mo yung mga triggers. Pag bored ka ba? Pupunta mo yung phone mo? Pag stress ka ba? Pag may financial pressure ka ba? Pag mag-aking katapusan? And then number 2, repent and surrender that desire to God. Gambling is more than a habit. It's a heart issue. Tandaan niyo po yan ha. It often stems po from greed, discontentment, saka isa pa, Cheryl, escapism. Yung pag nag-escape pagka ng gusto mo lang tumakas, and then pupunta lang ako either physically or sa telepono. So, repent and surrender the desire to God, okay? The Bible says no one can serve two masters at a time. So, either you're serving itong master na to ng greed, love for money, ng immediate money, okay, immediate earnings na illegal, or ito pong pag-surrender kay God. And lastly, seek accountability and community. Napakalaking bagay na to. Gambling thrives in secrecy. Ulitin ko po gambling thrives in secrecy. Pagka tinatago mo, nandiyan si mami, nandiyan si misis. Pero freedom comes when we walk in the light. Diba sabi sa Bible, walang laban ng darkness when we come into the light. So, if you confess your sin, you have a community sa church. Malaking tulong po yan. Pag in-acknowledge mo, struggle ko to, tulungan nyo naman ako.